has some issues. May ganito ka ba sa account mo? Ano ang mga dapat gawin at mareresolve pa ba to? Kung interesado kayo sa ganitong video, make sure na naka-like kayo and mag-follow, mag-subscribe sa hindi pa nakasubscribe para updated kayo pag may mga ganito tayong klaseng mga video. Okay, dahil nga naka-professional ka na, so ikaw basta nag-turn on ka ng professional mode mo, meron ka ng mga dapat gampanan dito kay FB. At meron na ring mga rules na dapat hindi mo nilalabag. So ayan, click natin professional dashboard and lalabas nga tong profile has some issues. We restricted your profile as a safety measure because your activity may not follow our rules. So dito pa lang makikita nyo na na-restrict ang inyong profile dahil nga meron kayong nalabag na batas ni Meta. So, i-click natin View Details. Makikita natin dito na ayan, kitang-kita nyo naman sa profile natin has some issues. And nakalagay din na actions we've taken impact on your profile or content. Trademarks and counterfeits ang ating naging case dito. Ayan. So, ibig sabihin yan parang sa mga fake products, mga ganyan. So, dahil yan, yung dating-dati ko pang post yan. Okay, ayan. Kung makikita nyo, pag open natin, eto nakalagay, we removed your post. As hindi pa ako dito nakakapag-turn on ng professional mode. So, hindi pa ako dito content creator. Isa lang akong, nag-aano lang ako dito, online selling. So, nakalagay nga dito, the post may contain something that infringe someone else's trademark rights or promotes counterfeit goods. So, dahil nga nakalagay dito is, ayan, scrap Oreos and milk teas. Ayan. So, siguro, bawal to, no? Naging bawal nga to dito sa professional. Lalo kung tayo ay nasa Meta. Yes, nasa Meta policy na tong bawal na yung mga ganyan. So, ito ang naging natin dito, naging violation natin dito is parang nagpo-promote ka ng mga fake products, ganon, or inaangkin mo yung mga name or product name na hindi naman sa'yo. Parang ganon. Okay, so dyan makikita mo naman kung saan ka nagkaroon ng issue. So, i-click mo lang tong see rule. Pagka-click mo ng see rule, makikita mo dito trademark and counterfeits. Ito nga yung sinasabi ko, 'di ba? So, tungkol sa pamemeke. So, hindi naman natin intentionally 'yon, pero dahil nga syempre online selling, kung ano lang yung kinapi natin sa ating seller, yun lang din yung maipopost natin. Pero dahil nga naka-professional mode ka na, so talaga namang mare-restrict ka pa rin ni Meta kahit napakatagal na. Dahil nakita nyo naman 2020 pa yung post ko and still nakita pa rin to ni Meta. Ayan, na-remove niya tayo noong June 13, 2025. Imagine, from 2020, nung kanyang nakita yung ating violation. So, 5 years. Nakalagay dito, what you need to know. Ayan, i-click mo tong how to prevent further restriction. So, pag click mo yan, nakalagay dito, to keep people safe, we ask everyone using our technology to follow rules such as community standards or terms of service and relevant local laws. By following the rules, you can help prevent your content being removed, activity restricted, or your account being suspended. So, yun yung pinakamasakit sa lahat, no? Yung masuspend tayo. Pero dahil nga may some issues tayo dahil nga doon, ayan nga, meron tayong nalabag na batas ni Meta. Dito naman tayo sa how we made this decision, kung paano nila nagawa yung decision na yun. So, ayan. How we made this decision, your content was reported by a third party for infringing their trademark rights. As a result, a member of our team took action. So, base dito sa sinabi niya, may nag-report sa atin na ang na-report niya nga is infringement or pamemeke. Ayan.
Yan yung nireport niya. So, thank you. Shout out dun sa nag-report ng account ko. Thank you very much now. God bless. So, ayun. Get Help Meta AI. So, ito ang kagandahan ngayon, no? 2025 na ngayon. Pwede na tayong humingi ng tulong dito nga kay Meta AI. So, paano ba yan? Siyempre, i-resolve natin. Try natin i-resolve. Okay? Click natin tong how can I fix this issue. And ayan nga, lalabas nga dito. Sabi niya is, to fix the issue, you can request a review using the in-chat option button below and select request review. If the review is successful, your content will be restored. That's the straightforward solution provided for this active issue. Give it a shot. So, try natin. Na wala namang mas makunto, try natin to. Click natin request review and nakalagay dito, email the reporter, submit an appeal, or etong ang Trademark and Counterfeit Facts Help Center. So, etong nasa unahan, email the reporter, parang medyo malabo tayo dito, no? Kasi ang sabi, i-email daw natin yung nag-report sa atin. What if hindi naman natin sila kilala, di ba? Or usually, hindi naman talaga natin sila kakilala. So, ito na lang tayo sa submit an appeal. Click natin yan. And then, mapupunta nga tayo dito nakalagay, Trademark Appeal Contact Form. Use this form if something you posted was removed due to a trademark report and you believe the content should not have been removed. Before you submit an appeal, you may want to contact the person. So, ayun nga, kung gusto mong kontakin nga yung person. Pero, pwede namang hindi if you want. No? Click natin, I understand. And then, ayan nga, ilalagay nga natin dito yung ating name or surname. Ayan, tapos link organization or client. And yung email address natin, at saka ayan, i-click lang natin yan. Tapos yung explain natin bakit dapat hindi i-remove yung ating post. Okay? So, ayan, ito nga lang yung ilalagay mo sa contact information, yung name mo, then yung iyong Facebook profile link. Yan, or yung page mo na link dyan mo lagay. Then, yung iyong Gmail, yung active. Then, i-check mo kung ano yung violation or na-violate sa'yo dyan na post mo. Then, dito naman sa kabila, ayan, kung halimbawa hindi mo na makita yung report, yung na-report sa yung post, ayan, click mo tong I do not see the content I wish to appeal or some of the content is missing. Okay? Tapos dito sa explain mo kung bakit mo gustong hindi ma-remove yung post mo na yon, i-click mo lang to, ayan. Meron pala ako dyan, i-copy nyo na lang, no? So, ano ko lang yan, ginawa ko lang yan. And then, i-check mo lang tong my content was removed, ayan. Tapos, yung signature mo, ayan, yung buong pangalan mo, yung magiging electronic signature mo. Then, click mo na yung send. At ayun nga, may magsisend sa'yo ng code sa Gmail na nilagay mo doon sa may pinil up mo kanina. So, pumunta ka lang sa Gmail mo, then ihanapin mo lang yung code na binigay sa'yo ni Meta. Okay, pagkalagay mo ng code, click mo lang tong confirm. Then may ganito pa nga, captcha lang yan. So, ilalagay mo lang kung anong letter yung nakikita mo. Letter or number. Try natin. So, after mo nga nun, may marireceive ka ng automatic reply, Facebook Content Removal Appeal. Thank you for taking the time to request a review of the decision to disable your content. So, meron ka nang marireceive na ganyan and wait mo na lang din yung kanilang reply about this sa pagre-report natin or pagbibigay natin ng review. Yun lang guys, thank you very much. Sana may naintindihan pala kayo or meron kayong natutunan sa ating video ngayon. Make sure nakapag-like and nakapag-follow or subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe para updated. Pag meron tayong mga bagong video na kagaya ng mga ganitong video, no? Ayan, pwede rin kayong mag-comment dyan kung meron pa kayong katanungan about dito. Thank you very much, guys!